nung ano, nung nalaman namin na na-approve na yung visa namin. Parang tapos na yung kakahabol mo sa mga adjustments or changes sa migration, rulings, tapos na yung, international, paying fees, tapos na yung para kang binabangungot paggabi, isip ka ng isip, ano, magbabago na naman ba? Tapos na yung parang bombang nagtitik-tak-tik-tak. Kumusta ug maayong adlaw kabayan? Welcome back to the Pinoy Expat. My name is Icon and I am your host. Dito sa Pinoy Expat, pag-uusapan natin ang iba't ibang aspeto ng buhay ng Pilipino sa ibang bansa. Ngayong araw kasama natin ang isa sa pinaka-inspiring na content creators na nakilala ko dito sa Australia. Samahan niyo ako at pakinggan natin ang kanyang kwento. Cindy, magandang hapon. Kumusta? Magandang hapon din, Tito Icon. Naks, okay naman po. Kayo po, kamusta? Okay naman, buhay pa naman kahit papano. And welcome to the show and thank you for gracing us with your presence. Welcome po. So right now, it's an Easter weekend. Ano bang ganap? Ano bang meron dyan sa inyo ngayon? Ano bang happening sa bahay ninyo now that it's a long weekend? Actually po, nag-work ako ng Thursday and Friday. So, kagabi po, nagluto lang kami ng pangmalakasang chicken dyan. Tapos, nag-movie, date and night lang. Tapos, reflect ng bahagya kasi Easter ngayon. Yun lang po. And then, sama-sama lang sa pamilya nag-watch ng movie. Sounds like a fun weekend you've had. Pero Friday, nagtrabaho ka. Good Friday, holiday, double pay. Opo, alipin po kasi tayo ng salapi. Sorry, Lord. Ganun talaga. Hindi nagpapahinga yung bills. True. Very true, Tito. Alam mo naman yan. Nandito tayo sa Australia. So without further ado, let's go into my questions. Medyo mahaba tong questions ko. So let's get the ball rolling para matapos tayo. First question, ano ba yung pinaka-motivation mo coming here to Australia? Okay, napakagandang question yan, Tito. So, ang motivation ko talaga kung bakit ako nandito sa Australia ay una-una yung family ko. So, iba kasi kapag pala nagka-family ka na, magiging center sila ng gusto mong mangyari sa buhay, sa mga goals mo. Pero before, mga 2016, out of curiosity, yung best friend ko, sinasabi niya na, punta tayo ng Australia. Single pa ako that time. Pero ako, hindi naman ako ganong nagpipay attention doon sa ganong yaya niya sa akin. So, matend ako ng mga seminars for student visa kasi hindi ako qualified for skilled migration. And then, ayun lang. Pero hindi siya ako ganun ka-motivated na pumunta ng Australia hanggang sa nagkaroon lang ako ng sarili kong pamilya. Are you saying or does that mean ba na okay na yung buhay mo sa Pilipinas back then? Komportable ka na? Yes, Tito Icon, natumbok mo. Komportable ako sa buhay ko sa Pilipinas. So, nakatapos naman ako ng pag-aaral sa awa ng Diyos. Nagkaroon ako ng decent job. So, nagtatrabaho ako sa opisina. Talagang yung kwentong ganito, alam natin eh. So, nandun tayo sa office, computer, gano'n. Tapos, sumasweldo ka, may bonus ka. So, nung single ako, talagang yung sahod ko, sapat para sa akin. And then at the same time, nakakatulong ako sa family ko nung single ako. So parang hindi talaga ako ganun ka-motivated na aalis ako ng Pilipinas. Komportable naman yung buhay ko sa sa kung anong meron ako eh. So yun. So sabi mo, at the same time, hindi ka qualified for skilled migration and yung trabaho mo, office job. Ano ba specifically yung trabaho mo? Okay, doon sa sinabi kong hindi ako qualified for skilled migration, nagtatrabaho ako sa isang international shipping company. And then, ang trabaho ko doon ay sa disputes. So, team leader ako doon. Kalain mo yun, ako team leader. So, yun, nag-handle ako ng mga tao. So, pumunta ako doon chinek ko yung website ng Department of Home Affairs.
Nung una nakita ko yun parang nahilo ako kasi sobrang nakakahilo siya kapag hindi ka talaga into it. So parang, ano ba naman yan? Pero dahil nga sa yaya ng best friend ko na, sige na, check mo na yan. Doon tayo sa skilled migration, wag tayong mag-student visa. So nandun na yung idea na ganon. Chinek ko, customer service manager, yung skill ko. Pero unfortunately, kapag tinignan mo yung mga um, responsibilities or position description rather, hindi siya nagma-match sa current na job na ginagawa ko. Kaya yon parang, hindi tayo pasok sa banga. Right. Okay. So, Mm. that's your reason na ang ending mo, nag-student visa ka and you went for anong course? Ayun, so akalain mo 'to, mukhang 'to nag-Master of Professional Accounting. Kahit ako nga hindi ko alam ba't charot. Hindi naman. So nakatapos ako ng, Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial and Management Accounting. Oh, ang haba, akala Ang mo pang haba, oo. matalino. Oo, pero, ano lang 'yun parang as pangalawa sa accounting. So accounting, dati yung kinukuha ko or BS Accountancy, lumigwak ako, hindi nakapasok sa quota. So naging Bachelor of Science in Financial and Management Accounting. Yun. Pero nakatapos naman ako on time. So, ang ending, nag-masters ka ng accounting dito, accounting management, ano nga yan? So take ako ng postgraduate Master of Professional Accounting kasi yun yung related sa qualification ko, previous qualification. Kasi 'pag nag-apply ka naman ng student visa sa Australia, so i-assess ka nila, dapat yung qualification mo or yung, work experience mo is related sa kung ano yung aaralin mo sa Australia kasi nga student visa naman yung ina-applyan mo. Okay, and that makes sense. Pero yung course na yon, may PR pathway ba yon? May idea na rin tayo that time na kapag pumunta ka ng, Australia, mas maigi na rin na may PR pathway yung course mo. Which is yes, meron nga. That time wala pa sa isip ko kung mahirap ba o madali. Basta ang pasok lang sa criteria, may PR pathway. Yun, so pinush natin. Okay, and nag-aral ka sa Melbourne? True, yes po, nag-aral po ako sa Melbourne ng aking postgraduate degree. Okay, and then you finished your postgraduate degree or did you shift to another course, a different course? Kasi ang dinig ko, ang balita ko sa TikTok, you are a nurse. Pero parang ang layo, Masters of Accounting, tapos ngayon nurse ka. How did it happen? At what point siya na nag-change? Ayan. So, napakagandang timing na rin ito para i-clarify natin kung ano ba talaga yung naging pathway ko po, ano. So, bali po, natapos ko po yung Master of Professional Accounting for 2 years. And that would qualify me for another 2 years because of my postgraduate qualification. So, 2018 po ako pumunta dito sa Australia. Alam po natin na nagbago na yung mga rulings, pero para po maintindihan ng mga viewers natin na baka bago pa lang po dito sa Australia. So natapos po ako ng 2020 and then po on my temporary graduate visa or yung TR or 485 na tinatawag, ay dun po ako nag-aral ulit ng Diploma of Nursing. So, mapapaisip tayo, bakit siya pwedeng mag-aral ng Diploma of Nursing? 'Di ba dapat connected dapat yung kanyang educational qualification. So that time, 'di ba po nag-hit ang COVID. And then yung opportunity na makapag-shift ako ng career, dun ko na grinab. So, before ako nag-aral ng Diploma of Nursing, nag-aral pa ako ng Certificate 3 in Individual Support. So, I can step on the door of healthcare. And then, yun po, kaya ako nakapag-aral ng Diploma of Nursing for 2 years on my postgraduate visa. At natapos ko din po yon. Ayun, malinaw na po Okay, and then once you finish that, nag-Bachelor of Nursing ka naman, and then now you are a full-fledged AURN. Is that correct? Ay, hindi po sa part na yon. Bale Okay. po, natapos ko po yung Diploma of Nursing, nag-work ako as an enrolled nurse, tapos ngayon po, nasa process.
ng Right. pag-aaral po ng Bachelor of Nursing, yun. Okay. So, hindi Yes pa pala po. tapos yung part na yun na pag-aaral ng Bachelor of Nursing. Opo, hindi pa po ako Ah. tapos na pagurin yung sarili ko sa pag-aaral. May energy pa, okay. May energy pa. Oh. So, Opo. you mentioned na pumunta ka dito single ka. And then, how many years na nandito ka when you got married? Ay, i-correct ko lang po 'no. So, bale po yung single ako, that was yung namumuo yung bagyo, charot. Then namumuo yung dream na pumunta ng Australia, Right. 2016. And then 2017 po, naglandi ka, so kinasal ka na, then nanganak. Then kasama ko po yung husband ko na pumunta po dito sa Australia. So, dalawa kami na pumunta sa Melbourne, ta's naiwan yung 11-month-old naming anak. Wow. Yes, opo. At 11 months, you had to leave your baby behind for a brighter future sa Australia. Yun na po, nasagot niyo na po tito, for my family. Gaano gaano kahirap sa'yo noon na iwanan yung 11-month baby ninyo? Scale of 1 to 10, 11. Ayan, para So, mahirap na intense. mahirap. Opo, mahirap kasi that time, 11-month-old pa lang yung, anak namin, panganay namin. Tapos nung araw pa po, share ko lang, nung araw ng flight namin is nilagnat siya. As in, naapoy siya ng lagnat. Parang ako, yung pagpunta pa lang namin ng Australia, may ganun na, ano ba 'to, sign ba 'to? Tutuloy ba kami mag-asawa? Bakit sa dinami-daming araw nalalagnatin yung anak namin sa day pa ng flight namin? So, umiiyak ako nung araw na yon. Ta's ang sabi ng nanay ko, "Huwag kang mag-alala, kami yung bahala." Kaya yun, tumuloy pa rin kami, and then naging okay naman siya. Right. So, dumating kayo, mag-asawa, parehas kayong naka-student visa or dependent siya or pareho kayong nag-student? Bale po, ako po yung principal or main applicant, tapos yung husband ko po ang dependent sa student visa. So dahil po postgraduate degree yung aaralin namin that time, well, hindi pa rin naman po nag-change yung ruling. So para po masuportahan niya ako kasi hindi biro yung tuition fee, he can work full-time, tas ako po, work restriction ng 20 hours that time. Right. So, kahit papaano meron kang, I would say, suporta, Opo. financial and moral support na kasama sa Australia. At what point naman na lumipad kayo papuntang Tasmania? Okay, nung natapos ko na po yung Master of Professional Accounting ko, dun na ako talagang fully na naging aware na yung accounting skill is, challenging yung PR pathway. So, siguro nung mga first few months ko dito sa Australia, wala pa akong idea sa migration, eh. I mean, kung ano yung mga changes, yung rulings. So, parang sige, punta tayo ng Australia, gano'n. Pero it's more than that pala. And then, um, dahil nga namulat na ako na gano'n, na naintindihan ko na, nag-search ako ng rulings. Talagang pinagtiyagaan ko yung state rulings ng bawat state, and finilter ko kung saan ba mas favorable for migration. And yun yung, parang starting point na, pupunta ako ng Tasmania by myself. At dun ako mag-aaral ng Diploma of Nursing kasi nag-COVID, and yung healthcare industry is sila talaga yung critical at kailangan ng Australia at that time. So yun yung, ano po yun, 2021. So mag-isa ako pumunta ng Tasmania. Yung husband ko po is nasa Victoria, and then yung 11-month-old ko pong anak, or ilang taon na siya no'n, nandun sa Pilipinas. So triangle kami, magkahiwalay kaming tatlo. So, you're so far apart from each other, ang hirap. Ano ang tumatakbo sa isip mo at that time moving to Tasmania? So parang yung goal po kasi namin talaga is, makakuha ng permanent residency at makuha namin yung anak namin. So para talagang kabayo na PR gano'n. So parang naging gano'n yung takbo ng, utak naming mag-asawa at makuha yung anak namin. Parang
bahala na kung ano yung nandyan sa paligid. Kung maraming babato sa'yo, kung maraming lubak dyan, basta bahala, yun lang. Parang ganun po. Basta eyes on the goal talaga, PR, Oo, parang ganon. eyes on the goal kahit sobrang hirap talaga. Right. And that's very admirable kasi hindi Hmm, lahat kakayanin yung ganong challenge eh. Ang bigat, alam mo yun, asawa mo nasa ibang state, ikaw nasa ibang state, mag-isa ka, tapos anak ninyo nasa Pilipinas. Ang oo, hirap. true. Um, There's more. Oo, 'di ba? Sobra parang kahit pati ako mapapakamot. Now, Hmm. nasa Tasmania ka, new people, new environment. What was your life like during the first few months sa Tasmania? So, parang time is of the essence talaga. Parang meron kaming bomba na nagti-tik-tock, tik-tock kasi yung postgraduate visa mo is or ako is 2 years lang siyang valid. Siyempre kabado ako kasi, aalis na naman ako dun sa alam mo yun, comfort zone, naka-meet ka na ng maraming tao or I mean ng friends, nakapag-build ka na ng connections and then eto na naman yung point na, aalis ka. Siyempre, andiyan na naman yung challenges, makakamit ba ako ng taong, tutulong sa'kin and then mag-isa ko lang. Tapos yung adjustment kasi yung weather dito sa Tasmania is mas malamig as compared po sa Victoria. Tapos ayun, mag-aaral na naman ako. So, parang talagang mixed emotions, parang roller coaster palagi, gano'n ko po siya ano, idi-describe. Kasi yung point na parang gusto ka ng ilaglag pero kapit na kapit ka pa rin, gano'n po. And what kept you pushing? What kept you like sabi mo eyes on the goal pero alam mo yun 'di ba kasi parang syempre pagod ka, wala yung asawa mo, wala yung anak ninyo. What kept you going? What really motivated you to okay, just one foot in front of the other? Yung that time po, nabuntis buntis pa rin nabuntis po ako while on a student, while on a temporary visa. So, and then COVID hits nga po, 'di ba? So, kahit naman gusto kong umuwi, hindi rin ako makakauwi kasi it means 'pag umuwi kami, parang ending na, gano'n. And siguro talagang lang, pinagdarasal ko lang lahat kahit sobrang hirap. Parang dito talaga sa Australia natuto ko talagang magdasal ng taimtim. Siguro hindi ako gano'n talaga na karelihiyoso. Pero apart po sa main goal na pinanghahawakan naming mag-asawa, kahit na magkakahiwalay kami plus buntis ako, talagang sige ilaban ko, gawan ko ng paraan. Hindi puwedeng hindi ako magmo-move or tutunganga lang gano'n. Sinasamahan ko rin po ng dasal. Okay, so Siguro 'yun. siguro natawag mo na lahat ng santo na Ay! kilala mo. True. Kahit po sigurong kahit sinong santo diyan na hindi ko pa nakikilala, naidasal ko na. Okay. So sabi mo at that time na temporary na naka-graduate visa ka, you found out na buntis ka? Yes po, bale a week, after na mag-move ako ng Tasmania, hindi ko alam may pinabaon pala ang aking sobrang loving na asawa, 'yun po. And Okay. then mag-aaral po ako ng Diploma of Nursing that time. So, hindi po siguro kami hindi kami nagsasawang hamunin yung buhay namin. Parang Alam niyo po yun, parang challenge over challenge, "Oh, na-meet natin 'tong challenge na 'to, challenge na naman natin yung sarili natin." Ayun po. Pero hindi naman namin talaga yun hindi po siya planned, pero we're mhm, planning pero not that soon. Sabi namin, "Oh, mm, sige 'pag naka-LL tayo, nakaluwag-luwag, dun mm. tayo mag-second baby," gano'n. Pero napaaga. So, while on a temporary visa pa, so and alam mo yun, hindi ko po alam yung mga rulings. Alam niyo po yung mindset na 'pag sa Pilipinas kasi 'pag, nag-gave birth ka ng normal or cesarean, 'di ba may, parang comparison or may diferensya sa babayaran mo. So, mga gano'ng tipo hindi ko po alam nun dahil dahil wala naman akong balak talaga pong magbuntis pa that time. Pero dahil yun nga po yung, nangyari so pati yon pinag-aralan ko kung papaano ba ako makaka-survive kaming magpamilya on a temporary visa while studying and Eh, then
And how did it feel finding out na buntis ka while still on a student visa or on a graduate visa? Ano yung nararamdaman mo that time nung pag-check mo sa PT, "Oh my God, buntis ako." What did you feel? Hala, sobrang na-stress ako, Tito Icon. Parang sabi kong gano'n, bakit bakit kaya ako nabuntis? Pero nakakatawa yung tanong, eh, bakit ka kaya nabuntis? Malamang may asawa ako, 'di ba? Oo. Parang sabi ko, ano kaya 'to? Parang full of uncertainties, gano'n. Kahit 'di ba, yung kahit may asawa ako, eh, ano naman, 'di ba, makasal naman kami. Ano kung may parang natatakot ako kasi para sa anak ko, tsaka sa sarili ko din, lalo mag-isa ako. Paano ko yung fast forward, eh, parang sabi ko, paano ko manganganak? Puro paano, gano'n, tito, Mm. puro paano. Ang daming Bakit? questions sa Oo, mind ang daming mo. questions talaga. Okay, and then at what point naman, kailan sumunod yung husband mo sa'yo sa Tasmania? Ay naku, 5 weeks na ako no'n, Tito Oh my Icon. God. Bale oo, oh my God talaga kung maraming gods. So 5 weeks na ako no'n, Tito Icon. Bale kailangan pa niyang mag-quarantine. So mga 7 weeks na kami nagkita and then next week manganganak na ako. Gano'n yung eksena namin, Whew. Tito. O Oh bale my God. mag-isa ako dito sa Tasmania and then nagtatrabaho ako as disability support worker to support kahit yung rental fee or bayad. Kasi dalawa yung binabayaran naming rental nun kuya, eh. Isa sa Victoria and then dito plus I'm studying. So yung tuition fee din, international fee. And then I have to send money back home pa. So kahit ganito kami na hirap, yung yung parang prinsipyo, ganun ba yung tawag doon? Kahit anong mangyari kailangan tayong mag-provide pa rin para dun sa panganay namin. So, talagang super budget 'yan, tito. Para And makapag-allot kami ng allowance ng anak ko na hindi maglalabas yung in-laws ko or yung parents ko para sa pambili niya ng gatas. So ayun, parang nagfa-flashback lahat. Kaya ko pala yun, yeah, gano'n. oo. I mean, just thinking Mm, about it, I can't imagine the stress level yung the whole oo. pregnancy period mo, mag-isa ka. Ang How did you manage to do it all by yourself tapos you're studying, you're working at the same time? I just cannot fathom paano mo nagawa yun, grabe. Share ko lang, tito, yung bale nung time na yon hanggang ngayon, well, wala pa akong Australian driver's license, naka-learners pa rin ako. So, hindi ako marunong mag-drive, nagtatrabaho ako as disability support worker. Ang galing talaga ni Lord, talagang yung prayers, lahat ng nagiging ka-work ko para dun sa client na kung saan ako wo-work, dahil siguro vulnerable ako, buntis ako, nag-o-offer sila na ihatid ako sa pinakamalapit na babaan ng bus o kaya dun sa mismong tinitirhan ko. So, may Sri Lankan, international yung mga help. Merong Australian, merong from India, merong from Nepal, Filipino, ganun. Inahatid po nila ako. Tapos, kahit nag-i-insist ako, mag-share ako ng panggas. Ganun, hindi, wag na. Kasi alam nila na yung asawa ko nasa Victoria, hindi po makapunta dito sa Tasmania. And then, tapos po, meron pong mababait na Filipinos na by accident nakilala ko. Dahil dun sa tinutulugan ko po dati, it's a shared room, buntis na ako nun. Sobrang lamig, masakit sa likod. And then, dahil naging ka-close ko na sila, alam na nilang buntis ako, nag-insist ako na pwede ba akong matulog sa couch nila in exchange of comfort. So, and then sabi ko, magbabayad pa rin ako ng share kahit sa sala ako matulog. Ayaw sana nila, pero parang mas naaawa sila na matulog ako doon sa malamig na nirerentahan ko. So, yun, pumayag sila. Natutulog ako sa couch po nila. So, sobrang thankful talaga ako sa mga Filipinos na tumulong sa akin. So yung naging village mo is multinational and people from all walks of life helping you get by that.
Opo, kaya parang hindi rin ako mag-isa kasi may representative ang husband ko nang hindi niya alam. Oo. Kahit po sa check-ups, gano'n sa appointments, may nagmamagandang loob, "Oh, hatid na kita." Parang daming tatay nung anak ko. Walang Um, pasadin. okay, so finally nung nanganak ka, nandiyan na yung husband mo. What about your eldest? Kailan niyo siya nakuha? Bale nakuha na po namin yung, panganay namin nung nag-open na yung border. So, kahit sabi namin, alam niyo naman po ang COVID, ang daming pina-realize sa ating 'di ba? So, parang family matters, kung sino talaga yung mahal mo, hindi mo alam anong mangyayari the next day, 'di ba? So, in-apply ko na po siya ng subsequent entrant visa. And regardless kung kailan mag-open ang border, ganyan, basta na-approve na po siya and then nung nag-open na yung border, 7 months na lang po yung natitira sa temporary graduate visa namin, ay ipag-ano na natin yan, pagsapalaran na natin yan. Kahit anong mangyari sa atin, at least magkakasama na tayo. Naging ganun na po yung ano namin eh, yung tingin namin, yung view. Hindi na yung, kasi ang plan po is kapag na PR na kami, yung hopeful, alam mo yun, kunin na namin siya. Pero hindi na kami naghintay, bahala na diyan, at least makasama natin yung anak natin regardless pa kung anong mangyari kinabukasan. Right. So finally nandiyan na siya, nakuha ninyo. Ano yung pinakamalaking, change or whether good or bad ba na nakita mo nung finally kasama mo na yung pamilya mo? Actually, it's more of a good ano, Tito Icon, kasi yun palang makasama namin siya, very, very blessed na kami regardless pa kung ano yung challenges along the way. Siguro lang Tito, hindi naman ako ganong ano, parang nagwo-worry about sa kung makaka-adapt ba siya sa pagsasalita ng wikang Ingles, gano'n. Kasi alam naman natin na yung mga bata is ano pa yan, i-a-accept pa nila kung ano yung ituturo po sa kanila. So, hindi naman po siya gano'n na ka-worry ako. And then, ang nakikita ko po kasi is yung good, like, Australia is a safe place. Ano pang anuhin mo, 'di ba? Yung anak mo nandito sa, Australia, sa ligtas na lugar, tsaka multicultural. Siguro ano na lang po, yung parang napapaisip lang ako na baka one day may mang-bully po sa kanya, gano'n. Or kapag po nasa teenage na siya, so more of like ano na, in the future, baka mag-move out na siya sa house namin, gano'n. Makahanap siya ng mga friends na not so really, parang good influence, yung mga gano'n lang po, Tito. Pero hopefully, sa guidance namin mag-asawa, we are trying na um, ituro po yung mga some of the Filipino good culture traits, like yung pagmamano po, gano'n, kahit nakakalimutan niya, tsaka pagsasalita po ng Tagalog. Tinuturo po namin yun sa kanya. Pero what about yung during that moment? Kasi ito lahat mga sinasabi mo, more in the future pa, eh. Okay. Like yung mag-move out siya, may makilala siyang mga ganito na hindi magandang influence, stuff like that. But at that moment na nandiyan pareho yung asawa mo at saka yung anak ninyo, ano yung pinakamalaking change na napansin mo? Like halimbawa, ay Oh. mas mahirap nang gawin ito kasi nandito yung anak ko, mas madali nang gawin ito ngayon kasi nandito na yung asawa ko, mga gano'ng bagay. May mga napansin ka ba na gano'n? True, true. Tama po yung mga examples na nabanggit niyo. So, siyempre nung nandito na po yung anak namin, unang-una sa finances dahil naka-ano po kami, temporary graduate visa. So, dagdag na naman po siyang, kailangan namin pag-ipunan kasi she needs to, pay the international fee. And at the same time, sinong magbabantay sa anak natin? Ano na naman po, challenge na naman. So, juggling kung sino yung magtatrabaho at kung sino yung magbabantay. Kasi po, ang childcare is not as cheap as what you think. Pero siguro lahat naman po aware na ang childcare is mahal po siya. Especially for temporary residents like us. So, wala po tayong ayuda or subsidy sa government. But then nakaya naman po naming mag-asawa na i-juggle, and at the same time ang naging, diskarte po namin is in-apply ko po yung family members namin or yung parents-in-law ko po that time, ng tourist visa.
para po katuwang namin while we are working as much as we can. Kasi syempre parang cost and benefit analysis, kung i-childcare mo siya, and then yung expense na ma-i-incur mo for having your family in here to look after your kids. Oh, ako ba to? Charot. That's true. That's very true. And a lot of Filipinos families actually do that kasi mas ano nga kung like you said, cost benefit analysis, kahit nasabihin natin na mas magiging malaki yung gastos mo if you fly Mm, and apply them for visas yung in-laws mo or parents mo, pero kasama sila 24/7. May mm. pwedeng may magluto para sa inyo, not only look after the kid but pwedeng magluto, tulong sa bahay and stuff like that. And that's actually really true. Now, sabi mo kanina 7 months na lang yung visa ninyo nung nakuha ninyo yung panganay ninyo. Ano ang nangyari sunod? How did you transition from temporary to permanent? Okay. So, bale po nung time na nagpunta ako ng Tasmania, siguro share ko na rin 'to baka makatulong sa iba. Nakaano na po kasi 'yan, parang gumawa na ako ng ano ko, high level overview. Parang inano ko na 'yan, pagkatapos nito, eto na ang susunod. That time po kasi is my COVID visa. And alam ko na ang COVID visa na lang is mag-e-end siya ng ganitong period. So, lot of research talaga na inano ko na, plinano ko na kung ano talaga ang magiging next move namin after that. So, nung siguro tatanggalin na yung COVID visa and nakalagay sa rulings na 90 days prior na mag-expire ang visa mo, pwede ka nang mag-apply. So, sabi ko, bago pa matanggal yung COVID visa, dahil pahupa na po yung COVID nun 90 days exact. Ayun, nag-apply na ako, lahat ng requirements namin, kinumpleto ko na yan. So, meron po akong fallback na naisip. So, thank you siguro isa ako sa, hindi naman po natutuwa na nangyari yon talaga, pero blessed in a way na may COVID visa when the time na natapos na ako. Nung time na po yun, ang tapos po ng school ko is December 9, 2022, and then ang tapos naman ng um, visa ko is December 10. So, one day. Wow, So, sagad sino na po ang sagad. magbibigay? Yes. So, kung walang COVID visa, so baka either na mag-student visa ako ulit or hindi ko alam. Pero, yun po yung naging fallback namin. COVID Okay, but visa. still COVID visa is temporary. Yes. Yes. So how did you then transition from COVID visa na temporary into permanent visa? So like what I've said po earlier, Tito Icon, dahil nga po bago ako lumipat ng TASI, napag-aralan ko na yung mga requirements ng Migration Tasmania. And ang kailangan ko lang talaga is full working rights. And that time, hindi ako mabigyan ng offer for permanent job as an enrolled nurse kasi hindi naka-bridging ako to COVID visa. And one of the rulings po kasi that time is kapag ikaw as an enrolled nurse makakuha ng graduate program or offer sa isa sa mga companies or organization na um, dito sa TASI, pwede kang offeran ng sponsorship ng Tasmania itself. So, ang alam ko na ang dapat kong i-target ay makakuha ako ng graduate program, which fortunately, nung nag-grant na yung COVID visa namin, nabigyan ako ng transition to practice or yung parang graduate nurse. And then yung offer lang na yon would suffice the requirement of the state para maging eligible ako to apply for state nomination 190. Wow, Pero ang not all, galing. kuya, not all, Tito Icon, not all states, disclaimer, not all states ay nag-o-offer ng state sponsorship for enrolled nurses. So, that time, nung research ko, it's only Western Australia, or, oo, yun ba? Or South Australia, sorry, nakalimutan ko na, Tito, or Tasmania. So, pumipili ako. But, enrolled nurses are not qualified for 189 po. So, do your research po. Right. So sa simula pa lang,
may roadmap ka na, sinunod mo lang yung roadmap mo, and then finally, alam mo na kung ano yung target mo, and then nung nabigay sa'yo yung target mo, apply ka na kagad ng 190. That's very Yes. good. That's very, I would say, idol, lodi. Grabe. Ay, oo nga po. Oo, talagang pinlano mo lahat. Opo, plinano ko po lahat kasi plinano din naman ni Australia. Mahirapan ako. Charot! Joke lang. Joke lang po. Joke lang. Huwag Okay. kayo masyado. Now, one of your videos that really moved a lot of people, kasama ako doon, was the time na na-approve yung permanent residency ninyo. Congratulations again, by the way, during that time. Now, tell us what was going on that day. Anong ginagawa mo hours prior mo binuksan yung email mo at nabasa mo granted na yung PR visa ninyo? Ano po, naglilinis. Kasi kakalipat lang namin ng rental house po noon the day before. So, July 24 po yon 2023, lumipat na kami ng rental house. And then, kinaumagahan po yun. So, literal na naglilinis po. Kung nakita nyo nga, parang may muta-muta pa yata ako noon na tapos winter pa, ganyan, malamig. And then, ano yung unang pumasok sa isip mo nung nakita mo, nabasa mo na PR na tayo? Ayun, sabi ko nga po sa video ko na super, yun na yun talaga at that moment, yung naramdaman ko. Tapos na. Reenactment. Siyempre, record natin itong moment na tapos na. Si Mami, alam mo ba, tagal natin hirap na rin. Parang inano ko, alam mo yung napakadami, ano bang tawag doon, Tito? Yung sa ano ba yun? Yung sa Chinese, yung maraming nilalagay sa katawan. Acupuncture. Ayun, acupuncture. So parang ang dami yung tusok-tusok sa katawan ba, ganon. Sa lahat ng mga pinaghirapan. Parang natanggal yun lahat. Nung nalaman namin na na-approve na yung visa namin. Parang tapos na yung kakahabol mo sa mga adjustments or changes sa migration rulings. Tapos na yung international paying fees. Tapos na yung para kang binabangungot paggabi, isip ka ng isip, magbabago na naman ba? Tapos na yung parang bombang nagtitik-tak-tik-tak. Tapos na yung every 2 to 3 years, kailangan mong mag-exam ng English test. Alam mo yun? Nakakaloka yung gano'n, no? Tapos na yung mga moments na, yung mga uncertainties, finally, na bigyan na ng much more opportunities. Tsaka yung limited na choices, ngayon, mas malawak na yung opportunity. Ganon. Naks, grabe. And I can just still feel the emotion right now sa'yo na you're recalling that moment. And that was when? 2023, right? Opo. And now, Australian citizens na kayo. Congratulations uli. How do you feel that you're finally Australian citizens? Ito na yung pinaka end of the end of the end. Ito na talaga yung dulong-dulo ng journey. Australian citizens. How do you Opo. feel? So, ngayon po na Australians na kami. Ano ulit? Australian. Ano yung kinikilig ka eh? Hindi po, kami pa rin po ito. Kami pa rin po. Kasi, unang-una, syempre masayang-masaya tayo. Tapos, and thankful talaga kay Lord. Siguro, ulit ko tong isasabihin na kapag talagang nasa moment ako na hindi ko na alam yung sagot sa mga tanong ko, naglo-look up lang ako kahit minsan hindi ko siya naririnig na ano ba yung gusto mong sabihin sa akin. Tuloy-tuloy lang ako. Siguro talagang I was born this way. Charot!
And then, ay solid talaga. Sa kanya naman lahat ng nanggaling po na yung mga blessings natin. No? Hindi lang po sa akin, I mean sa lahat ng mga nanonood dyan. And at the same time po, kahit po naging Australians na kami, kasi meron po akong book. Tapos sabi kasi nila dapat yung goal mo daw ay smart. Char! So specific, measurable, alam nyo na po, naman po yan. So trinay, talagang number 1 po sa list namin na mag-asawa to become an Australian. Pag tinitignan namin yon, parang talagang suntok sa buwan. Naginip ng gising. Ayun, no? Opo, yun. Talagang suntok sa buwan siya. Pero ngayon, andyan na po siya. Ang saya-saya lang. Cloud9 pa rin po. And, ayun, Tito. Thankful kay Lord. Masasabi mo ba na lahat ng pagod, puyat, luha, sakripisyo, masasabi mo ba, is it worth it? Sabihin ko hindi, para mabash tayong dalawa. Gusto natin mabash, ko talaga. Baka sabihin nila, safe lang kayong dalawa dyan. Di worth it. Kamuta dito. Charot. Kalbuhin nila ako. Syempre, obvious naman, Tito Aiko, na super worth it para sa akin. Di ba alam mo naman, Tito, iba-iba tayo ng experiences at storya sa buhay, regardless kung ano man yung naging outcome ng journey mo, kahit hindi man sa Australia, kahit sa ibang bansa, hindi siya, special siya sa'yo. So, para po sa akin, worth it. Right. Showbiz. That's a very, oo nga, I was gonna say, that's a very, very showbiz na answer. But, hindi dyan nagtatapos yung blessings para sa inyo. You recently bought a house. Congratulations ulit. That's 3 congratulations for you in a row. Grabe. Non-stop ang blessing mo. Kung dati, non-stop yung challenges. Ngayon naman, non-stop yung blessings. Ano ang feeling na magkaroon ng sariling bahay sa Australia? Yun, Tito, nasabi mo na non-stop yung mga challenges. Parang kanina lang makikita mo yung transition ng natin, facial expressions natin at emotions na nahirapan talaga kami ng bonggang-bonga. Tapos, eto na, inaani na namin. So, yung feeling na nagkaroon po kami ng house is another, big goal na na-unlock na naman. So, maraming salamat na naman po sa Diyos. At syempre, yung asawa ko na naging katuwang ko sa lahat ng mga naranasan po namin dito sa Australia. So, napakasaya po ng feeling na magkaroon ng kahit mga, hindi ko po masasabing amin na talaga. Hindi ko po yun kliniklaim talaga. Pero yung the fact na meron na kaming something na babayaran namin, and then eventually in the future maging amin, syempre nakaka-proud po para po sa amin yon. Right, okay. Wait lang ha, medyo nalito ako dun sa sinabi mo na babayaran mo tapos eventually magiging sa inyo. Is Okay. this, paano ba, wait lang, are you saying something else or is it something na, sige, explain it to me. Okay, sige po, dahil sinabi ko naman na hindi ko siya kiniklaim, reality, talaga namang inutang po namin yun sa bangko. Okay. Diba? Home Yes. loan, yun po. Kasi Okay. ako talaga parang, hindi ko siya sinasabing akin na, pero may mga nagsasabi, ba't ba ganyan ang sinasabi mo? The fact na, magiging sa'yo yan. So, pero po, ewan ko ba? Ganun ako. Pa-humble na ewan. Oo. Yeah, and which brings me to my next question na some people are saying or going to say na, habang buhay ka magbabayad ng mortgage, utang pa din yan, bangko pa din may-ari niyan. What do you have to say to this? Actually po, okay lang yan kasi kami naman diba? Kami naman yung mahirapan kami naman yung magbabayad habang buhay, hindi naman ikaw. Hindi, totoo lang. Siguro, tanong mo muna kung nagmamatter yung sinasabi mo sa akin. Charot! Bahala ka na kung ikat mo to. Hindi ko to ikakat. Talagang ilalagay ko to. Oo. Di bali nang mabash tayong dalawa. Wala kayong mambash dyan. Oo. Hindi, totoo. Tanong mo muna kung nagmamatter muna talaga yung sinasabi mo na, habang buhay kayong magbabayad ng mortgage dyan. Bakit sabihin ko ba sa'yo, habang buhay kang magre-renta dyan. Pero man sinasabi yun sa'yo, ha? That's true. Hindi. So, bali po, wala kayo dyan. Tulad nga po ng sinabi ko, minsan kabayo kami. Bahala kayo dyan kung anong gusto nyo gawin sa buhay nyo. Bahala rin kami anong gusto namin gawin sa buhay namin. Hindi ba? Pero, seriously, so,
kung ganun yung view ng ibang tao sa mga homeowners na habang buhay magbabayad ng mortgage, hindi nyo po alam kung ano yung mga backup plans ng mga homeowners na yon. Which is, may mga ibang tao talaga na hindi naman sila blunt to say what are their plans are, di ba? Kasi they're keeping it themselves. Kasi gusto nila isavor yung moment. Isavor! So, Savor, yun po. parang nor savor. Oo, nor savor. Ganun Okay. po. Tell me a bit, gaano kahaba yung preparation ninyo to buy this house? Sabi mo kanina, it has always been in your goal na makabili ng sariling bahay, to have a place to call your own. Gaano kahaba ito? Actually po, nung pagka-permanent, nung nag-grant yung permanent residency namin, nag-inquire na, ma-feeling ako eh, nag-inquire na ako ng once, though walang deposit pa ako, para lang magkaroon ako ng idea. So, 2023 po yun ng mga December, ganyan. Pero nakita ko na, ganito pala yung borrowing capacity namin. Wala po talaga akong ganong idea. And then, bali po, this year, kami pong mag-asawa, parang ako kasi yung parang hindi ganong risk taker sa amin dalawa kasi big decision po yung pagbili ng or yung house, yung home loan. So parang ite-test yung pagsasama niyo mag-asawa noon to be honest talaga. Kung kaya niyo bang mag-stick together para sa malaking goal na yon. And then yung pong husband ko kasi, siya yung wag na tayong ganong magplano. Kaya natin yan. Basta gawin lang natin. Kasi sa amin naman dalawa, ganyan yan siya. Magrarant na ako, Ganyan siya. May vision siya. Ako nang bahala sa Tas Right. i-discover na lang namin. So, bali po, ang preparation lang po talaga na seryosong preparation is nung February lang po na this year. From February, okay, one day, nag-decide na kami. Pero may savings na po kami nun. Hindi nga lang po namin ganong alam pa kung ano yung sistema. So, February, nagpunta po kami sa mortgage broker and then doon na po yung start. Right. And February, ano lang ngayon? Ano ba ngayon? End of April, middle of April. You got your house, I think, 2 weeks ago. So, not a very long time from the time na nag-decide kayo until sa nakuha ninyo. But in any case, congratulations. Ano man ang sabihin ng ibang tao, it's your house, it's your own. Kayo ang magbabayad dyan. Di bali nang sabihin kung ano ang sabihin ng iba. Congratulations pa din. Opo. Thank you, Tito. Okay, we're nearing our end of our interview and I really love your story. Gaya nga nasabi ko kanina, mula sa challenge, sunod-sunod na challenges, and then now, sunod-sunod naman na blessings. Sa tinagal-tagal mo dito sa Australia, ano para sa'yo ang pinaka-importanting lesson na natutunan mo? Siguro, Tito, yung pinaka-importanting lesson na natutunan ko is yung maging focus ka sa goal mo. Okay lang na magpahinga, mag-pause, pero kung talagang gusto mo yung isang bagay, maging persevere ka, talagang persistent ka na makamit yon. But sa process na yon, parang kung kasing tinanggap mo na mahihirapan ka, pag nahirapan ka, parang hindi na ganun yung kirot. Parang kikirot pa rin, pero in-anticipate mo na eh. So, ang kailangan mo na lang labanan yon. And then, at isa pa is yung talagang dito po sa Australia, talagang natuto ako, na humble talaga ako ng mga experiences namin at maging stay grounded, ganon. Siguro nakakapag-joke-joke tayo ng for katawaan lang. Pero wag natin nakakalimutan yung mga tao na tumulong sa atin. Regardless man yan kung yung naging impact nila sa'yo can be negative in a way or positive. Pero sila bahagi sila ng kung ano ka sa ngayon. Talagang naging madasalin siguro talaga ako dito. Tsaka yung mag-plan ka ahead but make sure you take action. Nox, ang ganda. Pwede na mag-motivational speaker yan. Speaker. Oo. Oo, pero 'di Success ba guru. dito yung motivation without action is useless, 'di Oh, ba? that's true. Ginaya lang kita. ako lang ba yun? Planning,
a vision without action is daydreaming. Ganon. Oo. Oo. True. Yes, true. Now, sa dinami-dami, speaking of vision mo, is there something else? What is next for Cinderella? Ano ang iba pang ina-anticipate or nilulook forward mo? Ay, yun nga tito, 'di ba nabanggit ko sa'yo na nag-aaral ako ng Bachelor of Nursing, yon. So, nilulook forward ko na, matapos ko yung Bachelor of Nursing kahit na alam niyo yun, kahit na naging Australian tayo or sabay yung pag-juggle between my family, my work, my study, andun pa rin. Ito na naman tayong challenge, eh. So, gusto ko lang na matapos ko ng ayos yung aking, Bachelor of Nursing, maging registered nurse, and eventually makahanap talaga ako ng something na happy ako. Adulting tito, eh, hindi ko pa gaanong sure kung saan ba talaga ako, alam mo yun, magfi-fit. May mga moments talaga na ganito din. So, shine-share ko na ito talaga yung nararamdaman ko at this moment. Gusto kong makahanap ng something na dun ako mas lalong magfi-fit and happy ako na ginagawa ko siya. Yon. Yun. Hindi ko Well, siya masabi pa, eh, talaga. okay. Well, I'm pretty sure na kung ano man yung mapagdesisyonan mo in the future, I am 100% certain you will succeed because yung mga bagay nga na hindi mo pinano, inasahan, nag-succeed ka naman. How much more if it's something that you really planned and really want. Last question before we say goodbye. What do you have to say sa mga kababayan natin na nagsisimula pa lang ng journey dito sa Australia or sa ibang bansa for that matter, either as international student ba or skilled migrant? Ayun po. So, siguro yung personal na advice ko sa mga nagsisimula pa lang po dito sa Australia or kahit saan man, i-anticipate na natin na hindi simple at madali yung isang bagay. Siguro kung international student tayo na kadarating lang dito sa Australia, anticipate natin na may challenges talaga na mahirap maghanap ng job, mahirap maghanap ng rental, mahirap maghanap ng taong mapagkakatiwalaan mo, especially kung mag-isa ka. Nandyan yung challenges talaga. Pero kung i-anticipate mo na mahirap siya at naranasan mo siya, mag-a-adjust ka na lang. At saka gawa tayo ng roadmap natin, ng plano natin, ng plan A to Z, kumbaga. Kung hindi man mag-work yung isa, itry natin yung isa. At kung darating naman sa point na pagod ka na parang akala mo walang patutunguhan yung ginagawa mo at pakikipagsapalaran dito sa Australia, don't care about what others will say kasi journey mo naman yan. I-own mo yan. Kung hindi mo man nakakamit yung gusto mong makuha, don't think of it as a failure. Kasi panalo ka pa din doon. Learning lessons mo yun. So, di ba, katulad ko na hindi naman nakuha ang permanent residency sa accounting, kung isipin ng iba, ay, failure yan. Makukuha ko pala siya sa iba, may ibang window pa. 'Di ba? So nararanasan mo 'yan, ang isipin mo kasi i-share mo pala 'yan one day na maikukwento mo pala sa ibang tao like yung ganito, 'di ba? Nabuntis ako nang naka-internet. Tapos one day ayan na si Tito Icon, ini-interview niya na ako para i-share kung ano man yung naranasan ko na hirap. At saka magdasal tayo sa Diyos, of course, and then i-enjoy lang natin yung process regardless, 'di ba? Nox, grabe. Po. Napakagandang message, parting message from Ate Cindy. Yun, grabe. I'm touched and yun na nga, gaya ng sabi mo, yung mga experiences natin, not only it makes us who we are, but also yung mga experience natin, opportunity natin yun to share later on and maybe other people can also learn about our experiences. Once again, thank you so much, Ate Cindy. Maraming salamat po sa iyong time at sa pagbahagi sa amin ng iyong kwento. Guys, once again, Cinderella G, all the way from Tasmania. Follow nyo siya sa TikTok and sa Facebook. Kinikwento niya doon yung buhay niya. Kung gusto nyo malaman kung ano yung pang-araw-araw na buhay niya, make sure to follow her. Well, this has been another wonderful episode of the Pinoy Expat with Cinderella and Tito Icon. If you want more episodes like this, make sure to follow us on TikTok, on YouTube, and on Facebook. Once again,
My name is Icon, and you're watching The Pinoy Expat. See ya! Bye! Bye!